Then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer. He knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. And you will find a little talk with Jesus makes it right. When our life is over and our gravestone has been made, our date of birth and date of death upon the stone is laid. Between those days lies a dash representing life we've lived. Will we live this dash of life for God? Make a difference here today. Oh, may we live our lives so when our days on earth are done, we have kept the faith, we have run the race, providing a challenge for generations to come. God's promises are true. He can still do a work through you. So keep the standard high, for the Lord is nigh. Let's reach the next generation. As we start each new day, there are choices we must make. Decisions that affect our lives as we choose which path to take. Investing in the future, lost souls that never die.
Christians all around the world have known who they believe. They served God and surrendered all to serve Him faithfully. But there are those who water down the truths that they once preached about. How can we stand idly by? We must keep the standard high. Stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break, stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone, so stand strong. God is looking for someone to stand for truth and right, one who'll go unto the lost and tell them of His light. Few have answered to His call, and fewer still have stayed. Christians, it is time to rise, the name of God proclaim. Stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break, stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone, so stand strong. Stand with those around you, change what they believe. Stand though they may falter, you're children of the King. Stand for Christ who calls you, trust Him and obey. We must lift our banner high, together we will say, stand strong, stand strong, stand firm, represent the cross to all the world. Don't bend, don't break, stand for what is true and choose to stay. God will never let you stand alone. No, God will never let you stand alone. No, God will never let you stand alone. So stand strong, stand strong. For a long time I traveled down a long, lonely road. My heart was so heavy. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po muli sa lahat isa po sa atin. Talagang malamig ang panahon mga kapatid, pero still ay hindi po mawawala yung ating devotion, hindi po mawawala yung
pag-aaral pa, ikinig natin ang salita ng Diyos. Amen? Good morning po sa lahat. Good morning po sa ating pong mga live viewers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating programa. Good morning po Ma'am Emilia. Kay Sir Ariel, good morning po sir. Ma'am Heidi, good morning po ma'am. Magandang umaga po sa inyo. And kay Ma'am Joyce, good morning ma'am. And sa inyong family, magandang umaga po. Kay Sir Jonas, good morning. Kay Sir Bore, yan, magandang umaga po. Kay Ma'am Rulin, good morning po. Kay Ma'am Vicky and kay Ma'am Myra, magandang umaga po. Siyempre ang ating pong pastor, good morning po. And kay Sir Digno, yan, magandang umaga po sa inyo. Yan, so muli, mga ating pong pinag-uusapan sa ating pong devotion dito ay patungkol po sa pagkakaroon ng vision, pagkakaroon natin ng goal sa bagong taon po na ito. Ano po? Kasi alam niyo po, napakaganda, napakahalaga na magkaroon tayo ng vision, magkaroon tayo ng goal sa ating buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible dito sa Proverbs chapter 29 in verse number 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Kaya nga, alam niyo po, napakalaga na maunawaan po natin at magkaroon po tayo ng vision sa taon po na ito. Naipaliwanag naman po sa atin na pag sinabi nating vision, it is ito yung nakikita natin. Ito yung nakikita natin. Ito yung nakikita natin in our spiritual life. Ito yung nakikita natin through our spiritual eyes sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Yung nakikita natin, ito yung gustong patunguhan natin. Yung gustong patunguhan natin. Sabi ng Bible, where there is no vision, pag wala tayong nakikita, wala tayong tinitignan sa ating buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos. Kung wala tayong tawag dito, wala tayong inaabot, gusto tayong makita, gusto nating maabot sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Sabi ng Bible, the people perish. Pag sinabing perish ng Bible dito, ay to let go or to let loose. To let loose or to let alone. Mapapabayaan. Sabi ng Bible, pag where there is no vision, pag walang vision, mga kapatid, pag wala pong vision, ibig sabihin, wala tayong tinitignan, wala tayong gustong maabot sa ating buhay. Ang sabi ng Bible, the people perish. Ang mga tao, or tayo mga tao, mga kapatid, ay para tayo, mapapabayaan tayo. Mapapabayaan tayo at may iwan tayo. May iwan tayo. So, kumbaga, para tayong walang guide. Wala tayong gabay. Sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. But he that keepeth the law, happy is he. Yan ang sabi ng Bible. Kaya nga po, napakahalaga at napaka-importante ng pagkakaroon ng goal. Pagkakaroon ng vision. Again, when we say vision, ay ano yung nakikita mo through our spiritual eyes? Ano yung nakikita natin? Ano yung plano natin? Ano yung gusto nating mangyari? Sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Kasi alam niyo po, bagong taon, napakaganda na simulan natin yung ating bagong taon na meron tayong plano para sa Panginoon. Simulan natin yung bagong taon na meron tayong gustong mangyari sa ating buhay bilang isang
anak ng Diyos sa ating spiritual life. Alam niyo po yan, yung sabi ng ating pastor na ang dapat palakasin natin, ang dapat ayusin natin, unang-una is our spiritual life. Why? Because our physical life our physical life will always fail, mga kapatid. Ano mang ilagay natin dito sa ating physical na katawan, ano mang inumin nating gamot, yes, makakatulong yan para kahit papaano masustain yung ating kalakasan. Pero ano bang gawin natin? Isang araw, manghihina yan. Isang araw ay mag-fail ang ating katawang pisikal. Manghihina at manghihina at hindi tayo palakas, mga kapatid. Patanda tayo at tayo ay pahina sa ating pisikal. That's why in anumang gawin natin, our physical life will always fail. That's why we have to focus to strengthen our spiritual life. Kaya nga, mga kapatid, our physical life may fail, manghina man ating physical. Pero alam niyo po ba, kaya nga tinuturo dito sa ating simbahan na ang pangunahin talaga is ang ating spiritual na buhay. Kaya nga ito yung dapat pagtuunan natin ng pansin at ito yung dapat palakasin natin lalo. Palakasin natin lalo. Kaya dapat mag-focus po tayo hindi sa temporal na bagay, hindi sa material, hindi sa mga bagay-bagay sa mundong ito na isang araw lilipas, kundi mag-focus tayo sa spiritual na bagay, sa eternal na bagay na, mga kapatid, ito ay maglalast hanggang sa buhay natin, hanggang sa kabilang buhay. Sabi ng Bible, set your affection on things above, not on things on this earth. Not on things on this earth. Kaya nga napakalaga na meron tayong vision, meron tayong plano sa ating buhay bilang isang Kristiyano, sa ating spiritual life. Dapat meron tayong maliwanag na patutunguhan sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Again, when we say vision is ano yung gusto mo mangyari? Ano yung plano mo sa iyong buhay bilang isang anak ng Diyos? Ano yung nakikita natin sa ating spiritual na pamumuhay? Kaya nga, unang-unang gusto pong i-share sa inyo, nabanggit ko na rin po kanina at narinig natin sa pulpito na having a godly vision is having a clear direction. Having a godly vision is having a clear direction. Pag meron tayong vision, of course, our vision must be godly. Kasi pinag-usapan natin, pag sinabing vision ito is spiritual, mga kapatid. Tandaan po natin, pag sinabi nating vision, ay ito po yung gusto nating mangyari sa ating buhay spiritual. Kaya nga, having a godly vision, pag tayo ay merong maka-Diyos, mga kapatid, na plano sa ating pong buhay, ito ay pagkakaroon ng maliwanag na direksyon sa ating buhay. Maliwanag, yung sinabi po ng Bible. Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Mapapabayaan. Ang buhay ay masisira. Kaya nga po, mga kapatid, tignan po natin, ang maraming buhay, na nasisira, maraming buhay na napapabayaan. Bakit? Walang plano. Walang patutunguhan ang buhay. Kaya nga napakaganda na meron tayong vision. Kaya nga dito sa atin, anong vision mo sa iyong spiritual life? Anong vision, for example, anong vision mo sa iyong ministry? Anong plano mo sa iyong ministry? Anong gusto mo mangyari sa iyong ministry? Dahil kung wala kang plano sa iyong ministry, wala kang gusto mangyari sa iyong ministry, isang araw makikita mo na pabayaan mo na at iniwan mo na iyong ministry. Ganyan po ang mangyayari pag wala tayong vision. Kaya nga, having a godly vision, mga kapatid, is having a clear direction. Meron kang maliwanag na patutunguhan sa buhay. Especially tayo mga young people. Nakikinig dito si Rochelle, or baka may iba pa nakikinig, hindi ko lang napansin. Ayan. Especially tayo mga young people. Especially tayo mga young people. Bakit maraming young people na ang buhay ay watak, ang buhay ay pariwara? Di ba? Bakit? Kasi walang plano.
Walang plano. Ganyan sa mundo, mga kapatid. Okay lang at ayos lang yung wala kang plano sa iyong buhay. Kaya nga ano po ang nangyayari? Walang pinatutunguhan ng buhay. Sira ang buhay. Magulo ang buhay, mga kapatid. Pero dito sa ating Christian life na tinuturuan po tayo na dapat mayroon tayong maliwanag na plano, mayroon dapat tayong maliwanag na tinitignan at gusto nating maabot sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Para yung buhay natin bilang isang anak ng Diyos ay hindi sayang, hindi mapapariwara. Hindi mapupunta sa walang kwenta. Biruin natin, bagong taon, wala kang plano, mamalay-malayan mo, kasi simula pa lamang ng taon ay sira na yung ating buhay. Bagong taon ay pariwara na ang ating buhay. Bakit? Sinimulan mo yung bagong taon mo na wala kang kaplano-plano. Kaya nga, mga kapatid, bagong taon, let's start our new year in having a godly vision in order for us to have a clear direction sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. We must set a goal. We must set a plan. Dapat meron tayong maliwanag na patutunguhan at tinitignan na mangyayari sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Dapat po maging maliwanag. Kinakailangan maging maliwanag yan. Having a godly vision is having a clear direction. And not only that, having a godly vision is reaching something even more for God. Pag meron ka kasing vision, ay meron kang inaabot sa buhay. Meron tayong aabutin para sa Panginoon. Sabi ng Bible dito? Philippians chapter 3 in verse number 13. Philippians chapter 3 in verse number 13. Again, sabi ko nga po, having a godly vision is reaching. Nag-aabot ka, may inaabot ka, may inaasam ka na makuha, na maabot, na mangyari. It is reaching something even more for God. May gusto kang mangyari na mas matindi pa, mas mataas pa, na ito ay para sa Panginoon. Sabi ng Bible, Philippians 3:13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ang nagsasabi dito ay walang iba kundi si Apostle Paul. Forgetting those things which are behind. Okay? Forgetting those things which are behind. Ilan sa atin dito, hindi maganda yung ating past, hindi maganda yung ating nakaraan. Pero alam niyo po, tinuturo sa ating Biblia kung gaano man, kapangit, gaano man kasama ang ating mga nakaraan, wag tayong nakatuon dyan. Ang sabi ng Biblia, we must forget those things. Kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na yan. Bagong taon na, mga kapatid. Kalimutan na natin yung mga hindi magandang nakaraan natin. Hindi nga maganda, bakit dala-dala pa natin? Di ba? Hindi ba napaka-bangit na bagong taon, may dala-dala ka na hindi maganda sa iyong buhay bilang isang anak ng Diyos. Di ba? Kaya sabi ng Bible, forget those things. Forgetting those things which are behind. Nakaraan na yan Nangyari na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Kaya nga, wag na nating alalahanin yan, mga kapatid. Kalimutan natin and, ang sabi ng Bible, reaching forth. Unto those things which are before. Kaya sabi ng Bible in verse number 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Okay? Kaya nga po, having a vision, is reaching something, for God. Meron kang inaabot para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, reaching forth unto those things which are before. Kinakailangan, meron naman tayong aabutin. Meron tayong inaabot, meron dapat tayong gustong mangyari. Kaya nga, nagsiset tayo ng goal, nagsiset tayo ng vision. Nagsusulat tayo, mga kapatid, ano yung gusto kong mangyari? Ano yung gusto kong mangyari sa aking soul winning life? Ano yung gusto kong mangyari sa aking giving? Ano yung gusto kong mangyari sa aking prayer life? Yung aking devotion para sa Panginoon? Bakit?
mayroon tayong gustong abutin, mayroon tayong gustong mangyari sa ating buhay. Ano po, kaya nga yan ang tinuturo sa atin dito sa ating simbahan, mga kapatid. Ano po, kaya nga unang-una, pag wala tayong vision, pag wala tayong gustong mangyari sa ating buhay, ano po, walang direksyon, walang patutunguhan ng ating buhay. Ano po, kaya nga makita natin, mga kapatid, pare, wala lang ang buhay. Ano po, walang maliwanag na patutunguhan. Ano po, walang maliwanag na direksyon. Diba? Kung ano lang yung mangyari, okay na yan. Diba? Especially ang us. Again, tayo mga young people. Ano? Okay lang sa atin yung walang patutunguhan yung ating buhay. Diba? And having a godly vision is reaching something even more for God. Ano po? Pag meron kang vision, meron kang gusto mangyari sa iyong buhay, may plano ka para sa Panginoon. Ano po? Hindi na, alam niyo po, meron tayong inaabot. Ano po? Meron tayong inaabot para sa Panginoon. Ano po? Meron tayong inaabot para sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, forget those things which are behind, and we must reach forth unto those things which are before. Ano po? Dapat meron tayong gustong mangyari sa ating buhay. Kaya nga, we must press toward the mark. We must pursue. Ano po? Kinakailangan ay meron tayong pagpupursigihan. Dapat magpupursigi tayo. Ano po? Toward the mark, for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ano po? Kaya nga, last 2024, ano po, nag-set tayo ng goal. Maaring marami tayong hindi nagampanan at hindi nagawa. Ano po, hindi natin na-reach, mga kapatid, na ating mga visions, ating mga goals. Pero sabi ng Bible again, forget those things. Ano po? Kalimutan mo na yun. No? Hindi mo natapos, alam ka, magsiset-pity ka na. Bagong taon, hindi na ako magsiset ng goal kasi hindi ko rin naman naaabot. Di ba? May mga naririnig ako na ganyan eh. Magsiset ka ng goal, hindi mo rin lang naman maaabot. Oh, magsiset ka ng vision, hindi mo rin naman naaabot. Kung mga kapatid, yung nag-set ng vision, nag-set ng goal ay wala pang naabot, how much more yung hindi ka magsiset ng vision mo? How much more yung hindi ka magsiset ng iyong goal? Di mas lalong wala kang maaabot sa iyong buhay. Diba? Kaya nga meron tayong salita ng Diyos, mga kapatid. Ano? Na ito yung magpupush sa atin na gampanan at pagpursigihan natin na gawin yung mga isinet natin na vision. Mga isinet natin na goals. Ano po? Last year, hindi man natin nagampanan yung mga goals na ating isinet. Yung mga visions na ating gusto sana mangyari last 2024. Ngunit hindi natin nagawa. Sabi ng Bible, mga kapatid, let's forget those things. Ano po? Hayaan mo na yan. Huwag ka mag-focus sa mga bagay-bagay na hindi natin nagawa. Ano po? Huwag tayo mag-focus sa mga hindi natin maganda. Ano po? Na mga nakaraan. Hayaan mo na yan. Kalimutan mo na yan. Huwag mo na yan dalhin ngayong bagong taon. This 2025. Ano po? Huwag mo nang dalhin yan. Kalimutan mo na. No? Pag sinabi nating kalimutan ay iwan mo na. Mga kapatid. Ano po? Kaya nga kalimutan mo na yan. Iwan na natin yan. And sabi ng Bible, reach forth unto those things which are before. Ngayong bagong taon, mag-set tayo ng bagong plano para sa Panginoon na ito ay aabutin natin. Ano po? Kaya nga, napakalaga na meron po tayong vision. Kaya napakalaga na meron tayong plano para sa Panginoon. Again, first is, when we have a vision, when we have a godly vision, meron tayong maliwanag, clear na direksyon sa ating spiritual life. Ano po? Merong maliwanag na patutunguhan yung ating spiritual na buhay. Ano po? And second, when we have a godly vision, kung meron tayong plano sa ating buhay, ano po, sa ating spiritual na buhay, we have something na inaabot para sa Panginoon. Ano po? We have something na gustong mangyari para sa Panginoon. Ano po? Again, that's why setting a vision or setting a goal and having a vision is very important. Ano po? Huwag nating hayaan na masira at masimulan yung ating bagong taon. At hanggang matapos yung bagong taon na yung ating buhay bilang isang anak ng Diyos ay wala man lang naabot para sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, let's start our new year with having a new
vision, we have a new goals para sa ating pong Panginoon. Ano po? Kaya nga, huwag po natin kalimutan kung gaano ka importante yung meron kang isinusulat na goal. Ano po? Yung meron ka isinusulat na vision. Ano po? Kasi pag meron ka sinulat, at least mga kapatid, ay meron tayong, sabi ko nga, ay meron tayong tinitignan lagi. Ano po? Pag lagi mo nakikita yan, iyan yung magpupush sa atin. Ano po? Na patuloy na hindi ka hihinto para sa Panginoon. Ano po? Kaya nga napakahalaga at napakaganda na meron po tayong mga vision. Ano po? Meron tayong goals. Ano po? Kaya nga, kung wala pa tayong vision, wala pa tayong naiset na goals, hindi pa uli ang lahat. January 7 pa lang ng 2025. Ano po? Kinakailangan ngayon pa lamang, kung wala pa tayong naiset na vision, simulan na natin ngayon. Hindi natin mamalay-malayan, December na naman. Kaya nga, kung wala ka pa isiniset na vision mo ngayon, mga kapatid, ngayon na, mag-set ka na. Ano yung gusto mong mangyari para sa Panginoon? Gusto mo na magkaroon ng direksyon ang iyong buhay? Gusto mo na meron kang inaabot para sa Panginoon? Set a vision. Have a vision for God. Ano po? Kailan ka maglalagay? Kailan ka mag-set niyan? Ngayon na, mga kapatid. Ano po? So, yun lamang po ang gusto ko may share po sa inyo in having a vision, in setting a goal sa ating pong bagong. Maraming salamat po. Amen, magandang umaga rin po sa ating lahat. So yun nga, yun yung sabi ng Bible sa Proverbs chapter 29 at sinabi na ni Brother Meshach yung isa sa mga points ko na kapag meron po tayong vision, meron tayong clear direction. Hindi lamang direction, kundi clear talagang direction. Dahil kapag yung pinag-uusapan nga po natin dito ay yung hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual natin. Right. Kundi yung gagawin natin para sa Panginoon. Kapag meron tayong maliwanag na gagawin sa Panginoon, ay meron tayong hindi magiging labo-labo yung gagawin natin ngayong 2025, di ba? Right. Hindi magiging malabo, hindi magiging parang sinabi ni Apostle Paul na susuntok ka lang sa hangin, di ba? Kaya nga po, yung vision ay napakahalaga niyan dahil diyan kapag meron kang vision, ay meron kang direction. Meron kang direction. Kaya nga po nagsiset tayo ng goals natin pag-start ng 2025, every year, ginagawa po natin yan dito sa church. Ang purpose po nun ay para tayo bilang isang anak ng Diyos ay may maliwanag tayong gagawin para sa Panginoon. Meron tayong maliwanag na gagawin para sa Panginoon at yun, hindi tayo maliligaw. Kaya nga kung titignan po natin sabi ng Bible sa Proverbs 29, the people perish. Why? Kasi walang vision. Kaya ganun din po sa atin bilang isang kabataan, bilang isang Kristiyano. Marami po sa atin ay nawawala sa church, nagpiperish, yun nga, lumalayo sa church, lumalayo sa mga ministries. At minsan ay nawawalan tayo ng gana sa church. It's because yun na, wala po tayong vision. Wala tayong gustong mangyari para sa atin, para sa Panginoon. Kaya nga yun, nawawalan tayo ng gana sa lahat ng activities ng church. Kaya ganun po kahalaga yung vision. Dahil kapag meron tayong vision, it serves as a direction para sa atin bilang isang Kristiyano. Diba? Para hindi po tayo natutulog habang devotion. Ayun. Diba? Kaya yun, yun, isa pa sa mga gusto ko pong i-share sa inyo ay kapag meron po tayong vision, having a vision is having a purpose. Diba? Kapag meron po tayong vision, ay ibig sabihin yan, meron kang purpose. Diba? Yung kapag meron kang vision, ibig sabihin yan, may purpose ka. Sabi nga ng Bible, yan, Ecclesiastes chapter number 3. Alam po natin yung verse na yan, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Sabi ng Bible ay ang oras, lahat ng nangyayari ay meron niyang purpose, di ba? Meron niyang purpose. Di ba? Lahat ng nangyayari ay meron niyang purpose at ang Panginoon ang naglagay niyan. Diba? Ganun din po dapat sa atin bilang isang Kristiyano. Kapag meron po tayong vision, ibig sabihin niyan, meron tayong purpose, di ba? Meron tayong purpose, meron tayong gustong gawin para sa Panginoon, di ba? Dahil nga ganun nga rin 'yun
Kapag meron kang purpose, syempre, hindi natin pipiliing mag-slack off tayo sa ating mga ministries, hindi natin pipiliin na hindi tayo wala tayong magawa para sa Panginoon. Dahil nga isa sa mga vision natin, kapag meron tayong mga vision, yan yung mga plano natin na ginagawa natin. Yan yung magiging purpose po natin, di ba? Yan po yung magiging purpose natin. At kaya nga, napakahalaga po talaga ng vision dahil yan yung hindi lang po tayo niyan i-guide kundi papakita talaga niyan sa iyo na meron kang purpose, di ba? Kapag wala kang vision, ibig sabihin wala kang purpose para sa Panginoon, di ba? Wala kang clear na purpose para sa Panginoon. Wala kang ibig sabihin nun ay parang wala kang kaplano-plano ba? Ganun, sa colloquial na pananalita. Kaya nga, having a vision is having a purpose, di ba? Having a vision is having a purpose. Kaya nga, napakahalaga po talaga ng vision dahil nga, yun nga, nagpaplano tayo. Saan? Sa soul winning life natin. Nagpaplano tayo sa mga pagdadala ng first time visitor, sa pagdi-disciple natin, sa growth ng area natin, sa spiritual growth natin mismo. At magkakaroon tayo ng clear na purpose this 2025. Kapag meron tayong vision, di ba? Kapag meron tayong vision. And under that, having a vision is having a purpose. Kapag meron po tayong purpose, sinabi ko po kanina, hindi po tayo tatamadin. Hindi po tayo tatamadin. Bigyan po natin yan ng magandang example. Sa Proverbs chapter number 12, ito yung isang character sa Bible na walang plano ba? Sabi ng Bible, Proverbs 12:27, the slothful man roasted not that which he took in hunting, but the substance of the diligent man is precious. Sabi ng Bible is, the slothful man roasted not that which he took in hunting. Sabi ng Bible, yung tamad ay hindi niya naluluto yung kanyang nakukuha sa pangangaso. Bakit? Bakit wala siyang naluluto na nakuha niya sa pangangaso niya? Hindi naman siya nangangaso eh. Hindi naman siya nanguhuli. Di ba? Hindi naman siya nanguhuli. Kaya sinabi ng Bible, the slothful man roasted not that which he took in hunting. Ibig sabihin nun, ay kumakain siya ng hindi niya naman pinagpaguran. Di ba? Bakit hindi siya nagpagod? Dahil wala siyang plano magpagod. Di ba? Wala siyang planong mag-hunting. Di ba? Ganon din po sa atin bilang isang Kristiyano. Ay hindi po dapat tayo tamadin. Hindi dapat tayo maging gaya nito na walang plano. Di ba? Sinabi nga ng Bible, slothful. Ibig sabihin lamang niyan, kung tamad ka physically, maghirap. Paano ka makakakain? Di ba? Paano ka makakakain? Kapag tamad ka, ibig sabihin niyan, ay wala kang plano. Wala kang vision. Di ba? Wala kang plano. At kapag wala kang plano, yung sinabi ng Bible, you will perish. Di ba? Pero ano po sabi ng Bible? But the substance of the diligent man is precious. Substance po dyan ay yung bunga ng pinagpaguran, di ba? The substance of a diligent man is precious, di ba? Yung ginagawa mo ay maganda yan, precious yan. Ibig sabihin yan ay napakahalaga niyan, di ba? Ganun din po sa atin. Kaya nga napakahalaga niyan dahil yung vision natin, it will be our purpose, di ba? It will be our purpose this 2025. Kaya nga, mga kapatid, dinescribe nga ng Bible kapag wala kang plano, ibig sabihin yan, slothful ka. Ibig sabihin yan, tamad ka. Di ba? At ganoon din po sa atin. Minsan, ako rin po, marami rin naman akong hindi nagampanan na ng mga goals ko last 2024. Di ba? Pero yung iba na-hit. Na-hit ko naman, pero, aminado ako na dapat i-hit ko pa rin yun. Kaya nga, ginol ko pa rin. Yung ibang hindi ko na i-goal nung hindi ko na nagawa nung last year ay ginol ko pa rin. At sinasabi ko na, kaya ko to, syempre. Di ba? Kaya natin yan dahil nga, ang Panginoon naman ang nagbigay sa akin ng vision na yan. Di ba? Ang Panginoon ang nagbigay sa akin ng vision na yan at naniniwala ako na yung vision na yan ay nabinigay sa akin ng Panginoon na yan yung magiging plano ko, yan yung magiging goal ko, ay makakatulong din yan sa akin spiritually. Di ba? Unang-una, sabi ko nga, makakatulong po yan sa atin na hindi tayo magiging tamad sa gawain po ng Panginoon. Dahil nga kapag may vision tayo, ay may ihit ka. Hindi ka tatamadin mag-area. Bakit?
may goal ka na, yung disciple mo, pupuntahan mo palagi. May plano ka na yung disciple mo na magkakaroon ka ng 5 disciples, 3 disciples, 2 disciples this year, di ba? Na magpapatuloy. Hindi po tayo tatamadin na pumunta sa church. Bakit? Nag-goal tayo na makompleto natin yung church attendance ngayong 2025, di ba? Kaya nga po, napakahalaga at napakaganda na magkaroon po tayo ng vision. Magkaroon po tayo ng vision. Balik po tayo. Balik tayo sa Proverbs chapter number 29. Sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Diba? Sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish. The people perish. Kaya nga, napakahalaga na yung vision dahil ano yan ilalayo po tayo niyan, ilalayo po tayo niyan sa distraction natin spiritually. Diba? Yung vision po natin, ilalayo tayo niyan sa distraction natin spiritually. Diba? Ilalayo po tayo niyan sa mga problema. Diba? Problema natin spiritually. Spiritually. Diba? Kaya nga yung preaching ni Pastor nung last na minsan nagkakaroon tayo ng spiritual na problema sa atin. Ibig sabihin nun, nanghihina tayo spiritually. Minsan ay dahil yan sa kawalan po natin ng plano sa Panginoon. Diba? Dahil sa kawalan natin ng plano sa Panginoon. Kaya nga po, having a vision is having a purpose. Diba? Having a purpose. At kapag meron kang purpose, syempre, hindi ka tatamadin. Hindi ka tatamadin sa gawain ng Panginoon. At hindi po tayo mag-slack off. Sabi nga ng Bible, diba? Yung tamad. Walang kaplano-plano yan. Walang plano sa buhay yan. Ganun din po sa atin bilang isang kabataan, diba? Ano yung plano natin, diba? Kaya nga napakahalaga ng meron tayong accurate. Kaya nga sa atin, pinapasulat sa atin yung mga goals natin. Hindi lamang pinapasulat, kundi ipinapalista yan kung saan dapat natin makikita mo yan palagi, mariremind ka yan palagi. Para tayo ay bilang isang anak ng Diyos, ay yun nga, magkakaroon tayo ng clear na purpose, di ba? Hindi lamang yung, yun nga sa colloquial na pananalita, sinulat ko talaga ito, na kapag meron kang purpose, ay meron kang kwenta, di ba? Yun po yun. Kapag meron kang purpose, ay meron kang kwenta para sa Panginoon. Kaya nga, ganun kahalaga na meron tayong vision na yan yung magiging purpose natin para sa Panginoon. Di ba? Yan po yung magiging purpose natin para magtrabaho tayo para sa Panginoon. At yun nga, napakahalaga na meron tayong vision, meron tayong gustong gawin para sa Panginoon. Di ba? May gusto tayong gawin para sa Panginoon. Sabi nga ng Bible doon sa Philippians, di ba? Ay reaching forth to those things, di ba? We will reach forth to those things. Di ba? Na ano? Yun nga, pressing on, di ba? Sabi ng Bible, sa next verse ay, we will press on toward the mark, di ba? Toward the mark yung meron ka talagang hinihit, di ba? Meron talaga tayong hinihit. Kaya nga po, ganun kahalaga na meron tayong purpose, meron tayong vision, dahil yan yung magiging purpose natin. At kapag meron tayong vision, meron pa tayong direction. At yun, syempre, hindi po tayo magpiperish. Yun na po yun. Sabi ng Bible, di ba? Where there is no vision, the people perish. Yun yung pinakaugat. Di ba? Yun yung pinakaugat kung bakit minsan nawawala tayo sa church. Baka ngayong 2025, mawala tayo sa church, mawala tayo sa mga ministries natin. Minsan, hindi po talaga natin maiwasan ma-discourage. Pero, kung titignan po natin, kung meron talaga tayong clear na goal, meron tayong clear na vision para sa Panginoon, ay hindi po natin pipiliing mawala sa church. Diba? Hindi po natin pipiliing mawala sa church. Kaya ganun po kahalaga na meron tayong vision, meron po tayong plano para sa Panginoon. Sabi ng Bible, he that keepeth the law, happy is he. Tandaan po natin na kapag meron tayong vision, ay ang isa po sa makakatulong sa atin ay yung salita ng Diyos. Diba? Makakatulong sa atin dyan para keep natin yung mga goals natin na yan ay yung salita ng Diyos. Sabi ng Bible, but he that keepeth the law, happy is he. Diba? He that keepeth the law. Kapag meron pa tayong vision,
'Di ba? Hindi po ano yan eh. Kung titignan po natin yung yung pag-construct ng verse na ito, 'di ba? Hindi po hindi po coincidence lamang na nilagay yan ni Apostle Paul, 'di ba? Sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Dahil sa vision natin, dapat meron dyan yung law. Ano yung law? Salita ng Diyos, 'di ba? Na dapat yan yung i-keep natin habang tayo ay nagtatrabaho para sa Panginoon, habang tinatrabaho natin yung mga vision natin. Diba? At so yun lang po at salamat po sa pakikinig po natin. Amen, amen. Kaya napakaganda po na magkaroon talaga tayo ng vision, magkaroon tayo ng goal ngayong bagong. Kasi tignan natin mga kapatid, bagong taon, hindi kami nagpapatama dito, pero tignan natin, or check natin yung ating sarili. Ngayong bagong taon ba, meron ba tayong excitement sa gawain ng Panginoon? Di ba? Bagong taon mga kapatid, bakit ina-expect natin na bagong taon ay marami tayo, siguro maraming babalik. Pero bakit bagong taon ay maraming wala? Di ba? Yan yung sinasabi ng Bible. Na kapag wala kang vision mga kapatid, sabi ng Bible, where there is no vision, the people perish. Again, pag sinabi nating perish, pariwara ang buhay. Walang patutungan yung, bagong taon pa lamang. Biruin nyo, nagsisimula pa lamang yung bagong taon. Wala ka na sa gawain ng Panginoon. Iyan yung sinasabi. Kaya nga napakalaga na nagsiset tayo ng goal. Kaya po napakalaga na meron tayong gustong patunguhan ng ating buhay. 'Di ba? Tayo nga minsan nagsiset ng goal, minsan pumapalya pa tayo. How much more yung hindi nagset ng goal? 'Di ba? Kaya nga napakalaga nun. Ganun na lamang kaimportante na bagong taon, sinusulat natin ano yung gusto kong mangyari. Ano yung gusto kong maabot this year? Ano yung tatrabahuin ko sa taon na ito? 'Di ba? Meron kang plano. Meron kang ang gagawin talaga para sa Panginoon. Kasi nga, sabi ni Brother Negum, totoo yun, hindi ka tatama rin. Kasi alam mong may gagawin ka para sa Panginoon. Alam mong meron kang gagampanan para sa Panginoon. Kung hindi ka nag-set ng goal, wala ka man lang vision, wala kang gustong mangyari sa iyong buhay, wala kang tinitignan, wala kang gustong gawin para sa Panginoon, talagang tatama rin ka. Talagang hindi ka gaganahan. Diba? Talagang hindi ka gaganahan para sa Panginoon. Ganun, kaya nga mga kapatid, ganun ka-importante na magkaroon tayo ng naiset na goals. May mga kasama tayong high schoolers dito. Tanungin rin natin, bakit kailangan, kasi itong mga to, nag-set rin sila ng goals Nag-set sila ng goals and tanungin natin, bakit sila nag-set ng goal? Ano yung, painggan rin po natin sila. Ano yung rason nila, bakit sila nag-set ng goal? Ano yung kaalagan, bakit sila set ng goals. Sige, pakinggan po natin yung ating mga high schoolers dito. Para po ako nag-set ng goal. Para po may magawa sa Panginoon at para po magkaroon ng direction sa 2025. Kaya po ako nag-ano ng goal para po grade po ng kaya po ako mag-set ng goal para ay mag-set ng goal para may magawa po sa gawain ng Panginoon. Kaya po ako nag-set ng goal ay para po magawa sa Panginoon. Lalo ko po ma-worship ang Panginoon. Walang. Kaya po, gumawa po ako ng Hira magsalita. Sama. bakit po meron po akong vision ay dahil kailangan po natin ng purpose. Dahil po upang magkaroon po tayo ng purpose at ilalayo po tayo sa kapahamakan at para may plano po tayo sa ating
Sige, dito siguro. Kaya po ako nag-set ng goal para may direction po yung aking buhay ngayong 2025 at lahat po ng ginagawa ko po para sa Panginoon para po may purpose. Amen, amen. Yan, so narinig natin bakit sila nag-set ng goal. And of course, meron tayong bisita dito mga kapatid. Dito lang sa ating studio. Pero syempre, kilala naman natin ito. Si Brother Aaron. And Brother Aaron, bati ka naman kasi ngayong umaga ay naka-live tayo. Bati ka lang. Magandang umaga po sa ating lahat, sa bawat nanonood po. Good morning po, Pastor Jay, at sa bawat live viewers po natin dyan, magandang umaga po. Amen, amen. Kasi pinag-uusapan natin dito, Brother Aaron, bakit mahalaga at nagsiset tayo, kasi di ba lagi naman pag bagong taon nagsiset tayo ng goals. Nagkakaroon tayo ng goal, nagsiset tayo ng sinusulat natin, yan, at pinag-uusapan natin. At para sa'yo, Brother Aaron, bakit mahalaga yung meron kang goal, meron kang vision, especially ngayon bagong taon? So magandang umaga po sa bawat isa. Para sa akin po, yung paggawa po ng vision, yung vision po natin or goal po natin para po sa bagong taon ay para sa akin po ay isa po ito sa napaka-importante po na maiset po natin sa bawat sarili po natin. Dahil kung may goal po tayo na siniset sa buhay po natin, ibig sabihin meron po tayong gustong patunguhan po sa buhay po natin. Dahil po pag ang isang tao ay hindi po nagsiset ng goal sa kanyang buhay, wala po siyang kaplano-plano kung ano pong gagawin niya sa araw po. Kahit po tayo sa bawat estudyante po, di po ba sa bawat workers nagtatrabaho, ay tuwing matutulog po tayo, talagang iniisip po natin yung gagawin po natin para sa araw po ng bukas. Dahil ako po personally ay pag ako po natulog na wala pong siniset na goal sa araw po ng bukas, kung ano po yung gagawin ko bukas, ay sigurado hindi po ako magigising na maaga po niyan. Po, talagang enjoy mo po yung tulog mo. Pero kung may siniset ka na goal na gagawin mo sa araw ng bukas, ay talagang magigising ka kagad eh. Kasi alam mo na may gagawin ka na mahalaga. Kaya nga pag ang isang tao wala pong siniset na goal, wala pong niisip na anong gagawin niya bukas, ay talagang hintayin mo na lang matanghali magising. Kaya po, sa bawat isa po, ay napaka-importante po yun dahil yun po yung isa sa nagpapakita po na talagang gusto natin magkaroon ng isang maayos po na pamumuhay pag may goal po tayo. Kaya po, para sa akin po, this year ay talagang marami po akong dapat na ayusin po, lalong-lalo na po sa aking sarili. Dahil po, para sa akin po, pag wala pong kwenta po yung ating goals na gagawin, kung hindi po muna natin ayusin yung ating sarili. Pag hindi po tayo magkakaroon ng goals sa ating attitude, sa ating spirito, ayun po, dahil sa ating spirit at yung ating sarili pagdating po sa harapan po ng Panginoon. Dahil ayun po, pag hindi po tayo nag-goal mismo sa ating sarili, sa ating attitude, ay maapektuhan po yung ating ginagawa po mula po sa Panginoon. Wala pong kwenta po yung ating ginagawa kung hindi po tayo nag-set na maayos, na hindi po natin naayusin, nag-goal sa ating sarili, hindi natin naayusin yung ating personal po na pumuhay po sa Panginoon. Dahil ako po, yun po yung isa sa ginagol ko po sa aking sarili. At this, nung 2024 ay nakita ko po yun. At sabi ko nga po, ay dapat sa bagong taon na ito ay magkaroon ako ng goal para sa aking sarili. Dahil sabi ko nga po, ako po ay isang full-time at napakahalaga po na maayos po yung number one na maayos po ay aking relationship po sa Panginoon. Maganda nga meron tayong
maayos na relationship sa kapwa natin. Pero nakakalungkot, wala tayong na-goal na relationship na maayos sa Panginoon. Dahil niyo po, kung meron po tayong maayos na relationship po sa Panginoon, ay talagang maayos po natin yung ating puso, sa ating ministry. Dahil sabi ko nga po, sa ministry po ay talagang kung maayos po ang ating kaisipan, maayos po yung ating relationship po sa Panginoon, may enjoy po natin na gawin po yung kung ano man po yung pinapagawa po ng Diyos po sa atin. Di po ba? Yung devotion pa lang po, kung i-google po natin na talagang may gising po tayo ng umaga para sa devotion this 2024, ay talagang 4 o'clock pa lang ay gising na po tayo upang i-prepare na po natin yung ating puso, kaisipan upang makapakinig po tayo sa salita ng Diyos. Kaya yun po yung ganun po kahalaga po yung ating vision. Ganun din po yung vision din po ng ating pastor. Sigurado po na meron po siyang vision po sa bawat isa po sa atin na kanyang ipinagpipray upang tayo po ay mas lalo pang lumago, mas lalo pang mag-grow. At yun nga po, lagi nating pinapanalangin na magkaroon tayo ng hungering and thirsting sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya this 2025 ay magkaroon po tayo ng vision, magkaroon po tayo ng goal. At yun po yung isa sa sign na pag ang isang tao nagkakaroon ng goal araw-araw, lalong-lalo na sa ministry, ay yan po yung isa na sign ng ang tao ay isang lumalago po sa gawain. At yun lang po, at maraming salamat po. Amen, amen. Thank you, Brother Aaron. Kaya alam niyo po, mahalaga at importante yung meron talaga tayong vision. May gusto tayong mangyari sa ating buhay. No? Sa pag-aaral, sa mga estudyante, balik-aral na naman kayo. Siyempre, pag nag-aaral kayo, kung matino kayo estudyante, hindi lang naman kayo nag-aaral na basta mag-aaral lang, di ba? May gusto kayong mangyari kung bakit kayo nag-aaral. Sinisikap ninyo na nag-aaral kayo, makakapagtapos kayo. So therefore, may plano kayo, may goal kayo, may gusto kayong mangyari, kumbaga. Ganon din po sa mga college and sa mga nagwo-work. Of course, meron kayong gusto mangyari, di ba? Nag-work ako para this month ay dapat makaipon ako ng ganito, dapat may makuha akong ganito. Of course, may mga kanya-kanya kayong plano. Pero how much more yung sa gawain ng Panginoon? Di po ba? May mga plano tayo sa mga ibang bagay sa ating sarili or sa kung ano-ano man bagay, sa mga trabaho natin, pag-aaral natin. Pero mga kapatid, unang-unang dapat ayusin natin at dapat meron tayong maliwanag na goal, meron tayong plano na maliwanag. Walang iba kundi yung sa gawain ng Panginoon. Yung ating spiritual na buhay. Sabi ko nga po kanina nung pangbungad, yung pinakauna natin ano bang pagkaabalahan natin dito sa mundong ito? Isang araw, iiwan din natin na lahat yan Isang araw, sa isang iglap, may iiwan natin yan, mga kapatid. Hindi natin hawak yung buhay natin. Kung nag-focus tayo sa material na bagay, sa pampisikal na bagay, sa ating sarili lamang, lungkot na lungkot ka niyan pag iiwan mo yan. Hindi natin hawak yung buhay natin. Pero mga kapatid, dito sa ating simbahan, tinuturo ng ating simbahan na ngayong bagong taon ay dapat meron tayong vision. We have a goal sa ating spiritual na buhay. 'Di ba? Kung mapapansin po ninyo yung mga isinet natin na goal, yung mga pinag-usapan natin na goals, lahat 'yan para sa Panginoon. 'Di ba? Wala akong narinig naman nung pinag-usapan natin. Gusto ko magkaroon ako ng ngayong bagong taon, marami akong may ipon na pera, mga ganun-ganon, 'di ba? Wala naman akong narinig na ganun. 'Di ba? So, tandaan natin, lahat po yan ay para pang-spiritual. Big sabihin, para sa Panginoon. Kaya nga, sikapin po natin na yung mga goals na ating isinet, yung mga visions na meron tayo, gagampanan natin. Gagampanan natin. Napakahalaga na meron kang plano sa iyong buhay. Sabi ko nga po, tignan natin bagong taon pa lang. Marami nang wala. Marami nang nanlalamig. Diba? Sa panahon na ito, grabe ang lamig ng panahon.
Ibang lalamig ka pa sa buhay Kristiyano mo. Grabe naman yan, mga kapatid. Diba? Kaya nga, maraming nawawala. Simula pa lang ng taon. Diba? Marami nang naglalailo. Marami nang tinatamad sa gawain ng Panginoon. Diba ba? Simula pa lang ng bagong taon. Mamalay-malayan natin, December na naman, 2026 na. Ano nangyari sa 2025 natin? Diba? Kung hindi natin sisimulan ngayon na magkaroon tayo ng vision, magkaroon tayo ng goal, at seseryosohin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, mamalay-malayan natin tumatanda tayo na walang pinapatunguhan ng buhay. Mamalay-malayan natin na yung spiritual life natin ay patay na, mga kapatid. Why? Because wala tayong plano para sa Panginoon. Wala man lang tayong hinihit para sa Panginoon. Kaya napakahalaga na meron tayong vision, meron tayong gustong mangyari sa ating buhay. Kaya nga, maganda yun yung nasabi ni Brother Aaron na isa pa yun, yung relasyon natin sa Panginoon. Diba? Yung pagkakaroon natin ng maayos na relasyon sa Panginoon. Kasi, maganda yun na meron tayong maayos na relasyon sa kani-kanino, maayos yung pakikitungo natin. Pero, kung poor yung ating relationship para sa Panginoon, wala, tutulugan mo, mga kapatid. Diba? Walang kwenta lahat yun. Diba? Walang kwenta lahat yun. Kaya nga napakahalaga na maliwanag po yan. Sa akin. Sabi ni Ma'am Emilia sa comment, kantahin niyo po si Sir Aaron. Hira! Parang, wag niyong hinahamon si Aaron na mga ganyan, Ma'am, kasi kumakanta talaga to pag mga ganyan. Oo. Kasi mahirap pigilan to pag ginaganyan natin. Mamaya biglang kumanta, wala na tayong. Pero anyways, I hope kami po ay naging blessing sa inyo sa umaga pong ito. Kaya nga, sa mga wala pang naiset na goal, hindi pa huli ang lahat. Sabi ko nga po, 7 pa lamang ng January, ng unang pang-7 araw pa lang ng bagong taon, mag-set ka na ng goal mo. Wag pang hinaantay mo, especially mga high schoolers, mga young people. Ano pang inaantay mo? Mag-set ka na ng goal mo, dapat meron kang maliwanag na vision sa iyong sa taon na ito para meron kang maliwanag na gagawin. Hindi pwede yung nanguhula lang tayo. Hindi pwede yung nakasulat lang sa hangin, mga kapatid, yung gagawin natin. Buong taon yan eh. Di ba? Isang taon yan, yung plano mo nasa hangin lang. Walang kwenta yun, mga kapatid. Kaya nga, dapat maging maliwanag po yan. So, again, I hope kami po ay naging blessing sa inyo sa umaga pong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And patuloy nating isama si Brother Aaron sa panalangin. Graduating ka na, bro. Ang bihira, matindi, graduating na si Brother Aaron at isama natin sa prayer. And so lahat po na nakinig sa umaga pong ito, ayan, nandito sila Sir Nilo. Ayan, si Sir Nilo, yan yung nag-sponsor ng baboy nung ating bagong taon. Bihira. Matindihan si Sir Nilo, kaya talagang pwedeng-pwede na ito. And thank you, Sir Nilo. And yan, of course, sila Ma'am Emilia, sila Ma'am Myra, sila Ma'am Heidi, and dyan si Rochelle. And Sister Bea. Si Sister Minchin, si Sir Ariel, and si Sir Ariel. And di ba, nandiyan si Donalyn. Si Donalyn. Tawa rin siya. Si Ma'am Geraldine. And of course, si Ma'am Geraldine, si Sir Gilbert, and si Ma'am Isabel. Ma'am Rachel. And Ma'am Rachel Heraldo, good morning po sa inyo. Ayan. So, sa lahat po na nakinig, hindi man kayo nag-comment, hindi man po namin kayo nabati, pero salamat po sa inyong pakikinig. Sa umaga pong ito. Sa umaga pong ito. At dinadalangin namin na meron po kayong natutunan. Yan si Brother Alexander. Yan. I hope na meron po tayong natutunan. At sa bukas po ay Wednesday. Pangalawang midweek service natin. Pangalawang Wednesday ng taon. Make sure na hindi po kayo mawawala. At dito po tayo, meron po tayong pananambahan. At ingat po kayo sa mga papasok, sa mga
school at sa mga mag-work, kayo po ay mag-ingat at make sure na hindi po mawawala na yung ating gagawin po para sa ano po. Tayo po ay magwawakas sa panalangin, Brother Aaron. I-close po tayo sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umaging ito, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na inyong binigay po Panginoon sa amin. At maraming salamat po Panginoon sa aming napag-usapan po Panginoon, devotion po Panginoon, ay patukol nga po Panginoon ito sa aming pagkakaroon ng aming vision Panginoon, goal sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Kaya dalahin ko nga po Panginoon na bawat anak po ninyo ay magkaroon ng vision at upang sila po ay patuloy na gamitin pa po ng Panginoon sa inyong nakilang gawa. At maraming salamat po Panginoon sa inyong ginamit, Sir Meshach, Sir Abednego, at sa bawat isa po na andito po Panginoon, at sa bawat viewers Panginoon na naway meron po kami natutunan at meron po kami may apply sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. At pagpalaan niyo po Panginoon ng bawat anak po ninyo, pagkalooban niyo po kami Panginoon na masarap na umagahan Panginoon, at sa buong maghapon ay kami po ay magkaroon ng maayos na espiritu, maayos na attitude, at patuloy na kayo po ang aming mapurihan Panginoon. At muli patawad sa aming ginawang salam pagkukulang, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Brother Aaron. Thank you po sa lahat ng viewers. At ingat po kayo sa buong maghapon. Thank you po and God bless po sa For a long time I traveled down a long, lonely road. My heart was so heavy, in sin I sank low. Then I heard about Jesus, what a wonderful hour. I'm so glad that I found out He would bring me out through His saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way. Like a bird out of prison that's taken his flight, like a blind man that God gave back his sight, like a poor wretched beggar that's found fortune and fame. I'm so glad that I found out He would bring me out through His holy name. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again.